Sa ibang iba daw po ay nagtatanim pa po ng ganyan. Dito po naman po sa Mas malalaki din isa kong ari. Maganda ng katawan. Malin. Nung biik na tiani. Good morning po mga kabrasa. Panibagong araw na naman po ng ating vlog. At ako po ngayon ay nagpatoka na po ng manok at nakapagpakain na po ng baboy. Yun po oh. Nangapaka na po ang mga manok. At ang mga baboy po hanggang ngayon ay nakain pa. Yun. Binigyan ko na po sila ng pakain hanggat maaga at para po maya maya ako po makagawa po ng aking mga ibang gawain at baka po makakapangahoy. Alangan pong hindi mag-ipon ng kahoy ngayon at malapit na po ang tag-ulan. Ay ang hirap po pagka nauubusan ng kahoy pag tag-ulan. At hindi po agad mapalingas, tsaka mahirap ang mga hoy pag naulan eh. Kaya kailangan po eh makapag-ipon-ipon po tayo ng kahoy. Wala pa nga pong ipon, mag-uumpisa pa po lamang at nahihirapan nga pong umanot dahil po nitong aking balikat na ito. Si Tatay Roman naman po eh laging wala at nandoon po siya sa Cavite at nagtatrabaho. Ang pahinga po lamang niya ay linggo. Minsan nga po hindi na nga po makapagpahinga. At ang naiintindi nga po ay itong gawain dito sa bahay. Nakakaawa na naman po at matanda na nga po ay sobra pang hihirapan ng katawan. Kung mayroon nga po lamang ay hindi ko na po sana gustong paalisin po dito at lalo pa po dadaan nga po ang tag-ulan ay mahirap. Gusto ko po dito na lamang siya may trabaho sa amin sa lugar na ito para pagkakahapon po ay naririto na rin po siya. Mahirap po pag tag-ulan ng walang kasama dito sa bahay na lalaki. Tulad po ng isang araw na nung umulan po dito ay napagkalakas, 2 oras pong ulan ay biglang-bigla nga po ang ulan. Ay, bumaha po din ng pagkalaki, din po sa may likod po namin aray. Ang laki po ng tubig na dumaan po doon sa, galing po doon sa taas. Tumuho po dito, kaya nga po itong lupa ay tambak dito sa aming harapan. Yan nga po oh, ang tamambak na lupa. Kundi ko po kinali at mawas po ang tubig dito. Naipon po ang putik dito sa may pinto po ng aming teres. Kaya hirap po ng isang araw nga po ako'y nagkanal ng konti po doon sa itaas na iyon. Ngayon po ay masasakit ang aking katawan. Ako po ay magwawalis po muna nitong aming likod ng bahay at napakarami na naman pong naipon damo. Ari po ay aking pong nilinisan kahapon. Kailangan po hindi walis ng paligid at sobra po ang nagiging damo.
po ng paligid at ang damo. Ganito na po ang trabaho araw-araw. Pagkakatapos po magpakain ng mga alaga, wawalis, nag-iimis ng bahay. Ipunin ko na lang po ang tinik, aking dadakutin. Lalaglag ang bulaklak ng ate. Ang dami po ng bulaklak. Oh, kalingay. Oh. Amo, lalabas ba? At yan nga po mga ka-brush up. Ako po nakapangahoy na. Nakadalawang balik po ako ng pangangahoy. At ito pong padalwa kong kinuha hindi ko na po tinanggal sa sako. Dito ko na po muna inilagay sa ibabaw ng papagat para kahit po umulan, hindi po siya maaano dito sa lupa. Iba-iba po hindi mabababad. Tsaka po yes, isang araw isisibakin ko na rin po yan. Hindi ko pa po lamang sibakin ngayon at may laman pa nga po ang taasan namin ng kahoy. Mga sisiw, mga nakaabang. Tingnan nyo po naman ang kalamyas. Oh. May panibago na pong bunga. Ito po yung dati ang may bunga Ito pong bandang ito. Ay meron na po ulit. Nagpanguha ko na po yung bunga niyan. Ay meron na po ulit. Ang dami na ulit. Nakakatuwa talagang puno ng kalamyas. Ang sipag mamunga. Kaya lang ang problema po tag-ulan. Magtatag-ulan na. Kaya mahirap pong magbilad na. Tingnan nyo po yung bunga ng tibig. Ang dami. Nakakain daw po yan. Matamis po daw ang loob niyan. Ito po yung tibig na kulay pula. Ano? Sa ibang iba daw po nagtatanim pa po ng ganyan. Dito po naman po sanang nasibol. Meron pong ibang kulay po ng bunga niyan, meron pong green. Yan po naman ay maroon ang kulay. Ang ganda nga pong tingnan. Oh. Kung malapit lamang po kayo, makikita niyo yan. Ang dami. Oh. Dami ng bunga. At ang aking pong kalamansi. Ayan, bat-bat na po ulit ng bunga. Nakakatawa po at hindi na po ito naubusan ng bunga. May maliliit na po ulit. Oh. May malalaki, may mga maliliit. May mga bulaklak pa po ulit. Panibago na po uling namumulaklak. Nakakatawa. May kahoy din makuha at may igatong din. Ako po basta nakakakita po ng ganito nililimot ko po at panggatong din po. Sa hirap pong yan ang walang maigatong. Kung ako nga lamang po yung katulad pa po ng dati, yung pong malalaking kahoy na nadadalak pa, ngayon po hindi na. Kaya po maliliit na lang ang aking kinakahoy. Gusto ko po makaipon ng kahoy bago po mag-ulanan. At ang hirap po pag nagtag-ulan ng walang ipong kahoy. Buti nga po kung may pambili ng gasol, wala naman po. Kaya nag-iipon po ng kahoy. Good morning po mga ka-brush up. Siguro po ay napapansin ninyong ako'y pawisan na. Maaga po akong naglilinis po dito sa may tabi po ng piggery at akin pong babangbangan po itong lupang ito at dahil po ng pag po naulan ang lupa po ay napasok po doon sa loob ng piggery at natilabsik po dahil ng ulan. Kaya po aking uutayin pong bangbangin at
Si Tatay Roman po naman ay dadating mamayang hapon or gabi. Ay bago po namin ituloy po bukas. At akin po lamang uumpisahan. At yan nga po, ipinakuha ko po kay Camille po yung kalaykay at saka po yung asarol. At gagamitin ko po dito sa pagbabangbanga po dito. At ito nga po na halabasan ko na po ng mga damo at uutayin ko na pong bangbangin. Yun nga po. At para po pati hindi masayang ang araw ay marami pong trabaho, kaya kailangan ay gawain ng gawain habang hindi pa po nag-uulan. Yun po. At kukunin ko lamang po itong asarol at babawasan ko po ng lupa itong gabi ng piggery. At para po hindi pumasok po ang lupa po ng natalsik po sa loob. Yan ang tigas nga po ng ng lupa. Uutay-utayin ko lamang po ito. Pababa-babain. Para po yung banda pong iyon ay pag po ito napababa, mauukit-ukit na po iyon. Nanigas na po ang lupa eh. Nigas na. Natilagtik po sa loob ng piggery ang lupa. Kaya kailangan po ito nababawas-bawasan. Nanigas na po ang lupa. Bali po ba naman ito pong aking baraso hindi ko po itaas ng ayos, kaya po utay-utay lamang ang trabaho. Hindi po maipwersa. May mga bato pa. Inipon ko nga po ang damo din sa baba at para po may harang ang lupa. Tigas. Hindi po talaba ng asarol. Habang wala po si Tatay Roman, uutayin ko po ito. Bukas na po namin pagtutulungan. Para po pati maalwan-alwan ang paglilinis po sa loob ng piggery. Makakaikot po dito. Pagod na po agad ang aking baraso. Kahit po itilaan, malapit po sa pinaka-piggery, dahil hindi naman po pwedeng
lahat ito ay babangbangin dahil po ng pigiri po ng inahin. Baka po makabuho. May mga bato. Ugat kaya kahoy. Natalsikan po ng lupa ang aking mata. Puwing po yata ako. Nakakapagod na po. Pahinga po muna, pahinga. Banas. Yeah. Maluang-luang na po ang akin pong nabangbang na lupa at yun nga po medyo napaluagan ko na po yung tabi ng pigiri. At yun po namang bandang itaas pong yun. Bukas na po namin babangbangin po ni Tate Roman at hindi ko po kaya yun. At napakakitid po ng tabi pong ito. Si Tate Roman na po ang aking pag babangbangin. Tutulungan ko na lamang po bukas. At tingnan niyo po naman ang lupa po ay tatalo na sa loob ng pigirian nga po at umusis na lalo pa nga po at nakakaykay po ng manok, nanlalaglag po ang lupa sa loob ng pigiri. Kaya kailangan po ihawanan ang tabihang tulad po nito, paluagan. Na utay-utay ko na po itong mapaluagan at ngayon naman po hahalabasan ko po ang mga damong ito para po itong malunggay, yan po ang malunggay ay luag-luag po ang kanyang katawan at nang makadami po ng suloy ang sanga. At yun nga po hahalabasan ko rin at baka po pag nagtag-ulan lalo pong sumukal ay pasukin na po ng ahas. Alam niyo naman po pag ganitong gubat ang mga ahas ay yan po ang hinahanap, yan pong gubat na ganyan. Yan. Ito po mga damay aking hahalabasin at para po luminis-linis tingnan. Nako, nga pala. May tubo nga po pala din ng popo ng baboy. Nilagyan po namin ng tubo ang pigiri para po ang dumi ay hindi pakalat. May tubo po ang aming pigiri. Kaya kahit po kami may alagang baboy, hindi po na kamay po ang dumi ng baboy. Hindi po naaamoy ng kahanggan. Yan. Ako nga pala may tanim ditong kamoting kahoy. Palibase nasukalan na, hindi po nakalaki ng ayos. Ayan Oops, naos-os. Mampurori po ang gamit kong gulok. Dahil ito po ginamit po ni tatay nung siya po naririto. Siyempre po, hindi naman ako marunong maghasa ng gulok. Kaya si tatay Roman pa po maghahasa. Yan. Nahahawan-hawanan ko na po itong may ilalim ng pigiri. Ali-aliwalas na ang paligid ng mga
hindi po pwedeng sa irin dahil ng ang lupa po ay uus-us. Kaya medyo hindi po sinasagad ang putol. Tatay Roman po ay may mga tanim dito ng saging. Handong po sa taas pong iyon. Tinamnan po niya ng saging. Ngayon po ay nagpahinga po muna ako. Umuwi po muna at medyo po pagod na at saka po kakain po muna ng almusal at hindi pa po nakakaalmusal eh. Gutom na. At yan nga po pala si Camille, oh. Nakaimis na po siya ng bahay. Ako naman po bago nagbangbang eh, nagwalis na po ako ng paligid at nakapagpakain na rin po ako ng mga hayop. Tingnan niyo po, pulang-pula ang mukha ko. Mainit. Pagod na po. At ito'y bukas din po amin din po itong pagtutulungan ni Tatay Romang Inisin. At ito po mga buhangin ipabubuhat ko po. Hindi ko po kayang buhatin. Pati po yung mga plywood na yun amin pong hahakotin bukas. Pag po ano po kami doon sa may pigire. Ang dilim dito sa loob. Ang banas. Kakapagod po. Kakain po muna ng almusal. Meron po ako ditong pinanguhang kangkong doon sa tanim po namin doon sa likod bahay po namin. At alam niyo po ba kung aanhin ko ito? Yan, pinagputol-putol ko po siya ng maliliit. At ako po ay may nakahanda po dito na ito. Nakahanda pong taniman at alam niyo po ba, dito ko siya itatanim. Yan. Yan pong mga kwampong ito, bubutasin ko. Diyan ko po ilulusot yung mga kangkong. At para po maganda. Di po ba pag mga sumibol po yan at lumago, malapit po ang panalbusan ng kangkong. Ang panguhanan. May pang sahog na po sa mga panggulay at panlahok po sa sinigang na isda. Kaya tingnan nyo po mamaya pag po naitanim ko yan. Itatanim ko po dyan sa mga bawat butas po yan. Aagwatan ko po lamang siya ng halimbawa po ito, dito, tapos dito, dito. Yan. Salitan po sila. Lahat po ng tabihan, tatamnan ko. Tulad po dito. Yan. Di po ba? Marami na pagka gumanda ang pag sumibol po yan, lumago, maalwan po ang pangunguha ng panglahok sa gulay. Dito ko po siya inilagay para po may patungan. Hindi po makakaykay ng manok. Ito na po yung sinasabi ko po sa inyo na gagawin ko po dito. Yan, itinatanim ko pong sa isa binubutasan ko po yung plastic. At doon ko po inilulusot yung mga kangkong. Yung mga itinatanim pong kangkong. Kangkong. Hanggang tingin na lang sa inay silok. Kangkong. Ayaw pang lumusot. Huwag niyong daisan ang biek at mag-iingay. Hindi na ibinalik sa akin ni Mama Sando kung iyaw yun atay sa ina, yung shirt na iyaw.
Ang biik ni Ate Ani kasing laki ng tatlo doon. Yung dalawang malaki. Kabila. Ha? Kabila. Oh. Ilang buwan na? Mas matanda lang ng kaunti dyan sa biik ng inay na inan. Kasing ano lang, asyete yun. Yung gapoy ano, 3 araw laang. Mas malalaki din isa kong ari. Maganda ng katawan. Malin? Yung biik ni Ate Ani doon. Kasing laki nga doon, nung dalawang malaki doon sa kabila. Yan, ganyan po ang kalalabasan niyan. Lahat po ng butas, tatamnan ko yan. Salit-salitan po. Para pag gustong maglahok, may madali na pong kumuha. Naglag pa yata ang iba. Bigat ito ko ngayon, nakakamagal hawakan. Ngayon nga po, tapos na po itong aking project. Yan po, natamnang ko na po lahat ang palibot po ng taniman. Lahat po meron yan, pati po sa ibabaw. Kapirasong taniman, ang dami nang naitanim. Mga 1 linggo po lamang, mga buhay na po yan. May mapapanalbosan na. Kahit po yata adobong kangkong, sinigang na isda. May panglahok na. Dumating na po si Tatay Herman at yun po titimpla po siya ng kape. Hindi naganasakit ang tiyang pag nainom ng kape. Ay, hindi ako ngayon pala ang makakain ng muli ng kape. Gatas na hindi ng bago. Sana all nakagatas. Dahil baka nga sumakit eh. Saan ka kayo sakay sa pick up? Oo, sana ako ihahatid pa. Oh, Ay kakoy wag na, maaga pa naman malayo pa yung iikutan. saan iikot? Sa doon pa sa bayan, malapit sa bayan. Hindi nakakadaan doon sa dinaanan natin? Ay, hindi. Ay, oo nga pala. Hindi pwede doon. Doon sa one way, ano? Maganda nga po mga kabras up. Inom muna kayo ng kape. Kadilim naman May pit naman magtipid si Nanay Lo sa kuryente Alam nga, hindi magtipid. Pagkukuha na ng pangbayad. Hanggang dito na lamang po munang muli ang aming vlog at maraming salamat po sa patuloy niyo pagsubaybayan kasi dulo ng aming vlog. At saan man po kayo naroroon, mag-iingat po kayong palagi. Bye-bye and God bless. Tingin na.